What's up, gulaman? Alright, the weekly update natin at syempre ang ating divine power. Boom! 550k pa rin ang ating DB, no? Pero pagka naka full divine power set tayo, ang ating divine power ay 560 na. Yan, itong divine power na ito ay ginagamit natin pang PvP. Yan, dahil ang equipment natin pagka PvP ay yung walang refines, no? Yung Horn Bunny at yung Floral Elf, dahil sa Royal Guard ay gumagamit ng normal attacks at walang kwenta yung ito, yung Bunny Sheriff, no? Pero maganda sana yung Ignore PDEF para sa ating build. Pero dahil normal attack, kailangan natin ng melee P damage. Yan, sa Floral Elf. At saka yung lifesteal na rin. At ganoon din sa Horn Bunny, yung melee P damage. Para ma-boost natin yung ating DPS. Yan. So, balik tayo sa ating stats. Yan. Sa stats natin, meron tayong P-attack na 10,000. P-def 4,5 at 964 na M-def. Yan, medyo mababa lang ang ating defense. Tapos ang ating ignore PDEF ay 3322. At ang ignore PDEF percentage natin ay 30% dahil yan sa ating accessories. At meron tayong reduction na 5456 at PvP damage bonus na 3920. Parang hindi F2P, di ba? So kung tatanungin nyo kung paano natin nakuha yung ganyang kataas na PvP damage bonus at reduction, yan, ipapakita ko sa inyo. Sa aking feather stats, tulad ng sinabi ko last week, kung gusto nyo magpataas ng inyong PvP, kailangan maglagay kayo ng light and dark. Yan, kahit low tier lang, no? Sa ating attack feathers, meron tayong space feather dito na tier 20 na, at yung light and dark na tier 4 lamang. Sa ating defense naman ay tier 3, tier 4 at divine feather na tier 6 lamang. Yan, tapos yung iba halos pare-pares na, pero yung space ay tier 19. Yan, gawin nyo yan sa lahat ng inyong feathers. Sa tingin ko kasi ay yung meta, no? Dahil yung mga dahil sa Nightmare Temple, yung mga players pataas na ng pataas yung PvP damage reduction. So ang kailangan natin gawin ay magpataas ng PvP damage bonus para hindi natin ma-reach yung 40% na penalty. Dahil kasi pagka na-reach natin yung 40% na penalty, ay halos hindi na tayo dumadamage, no? Kasi pagka 2,000 yung value ng gap ng PvP, sobrang laki talaga ng maibabawas sa ating damage. Yan. At syempre, kung nasusundan nyo yung aking build, kung binibili nyo weekly yung Type E, siguro ngayon meron na kayong level 5 na Type E module. Yan, magkakaroon ka ng 250 PvP damage bonus para dyan. At yung Type D naman, kung binibili mo weekly, meron ka na dyang 240 PvP damage bonus. Yan, tapos syempre level 10, 250 ang mga piso. At yung isang tig-3 ay meron tayong 200 PvP damage bonus. Yan. Tapos yung defense, ito medyo mababa, no? Kasi transfer ko yung iba kong levels dun sa aking attack feathers. Ay, attack modules. Yan. Tapos yung aking sigils ngayon, hindi ko muna ginagamit yung floating protection, no? Para itaas yung aking PvP damage reduction. Yan, Gate of Suffering, Immortal Body, Surging Protection, at yung Swift Breakout. Yan. Tapos sa ating medals, yan, dahil times 10 ang reward ngayon ng Katpo. Yan. Pinapalevel ko ngayon yung Medal of Heroism at Medal of Bravery. Nag-stop muna ako pansamantala sa level 34 na Medal of Charm at Medal of Tempest. Yan. Siguro ibabalik tayo sa pagpapalevel ng Medal of Charm at Medal of Tempest kapag na level 50 natin yung Medal of Heroism at Medal of Bravery. Yan.
At sa Nebula, no? Sa Nebula, kailangan natin mag-adjust, no? Dahil medyo makati yung bawas ng Doram. Ayan, pwede nyong lagyan yung Apprentice Bane, level 5. At siguro, pwede nyong bawasan yung PDEF percentage or yung MDEF percentage. Dahil, alam nyo naman, na-explain ko na kung bakit. Pero kung meron kayong extra, lagyan nyo, no? Dahil yung Royal Guard, no? Yung Royal Guard naman kasi ay hindi gumagamit ng mga elemental, no? Yan, mabababa yung mga elemental damage natin, no? Ang pinakamagandang skill natin ay yung neutral na normal attacks. Hindi yung mga skill na. Yan, kaya marami tayong points para sa ating Nebula Path. Alright. Tapos yung sa mga equipments, no? Sa equipments naman, ang ginagamit ko yung Horn Bunny pa rin dahil sa melee damage at yung Floral Elf melee damage at yung reduction. Tapos eto na yung ating Divine accessory, Divine Armament accessories. Yan. Ang ginagamit natin dito ay yung New Hope, no? Dahil yung New Hope ay nagbibigay ng ignore PDEF na 10% dahil sa ating stats mababa lang yung ating ignore PDEF dahil hindi tayo gumagamit ng Space Feather. Ang ginagamit lang natin ay yung hindi pala tayo gumagamit ng Time Feather. Ang ginagamit lang natin ay Space Feather at Light and Dark. So meron tayong ignore PDEF na 3322. Yan, tapos yung 30% ay dahil sa ating accessories. At syempre kung gagana pa yung effect ng Horn Bunny, magkakaroon tayo ng 40% na ignore PDEF. Yan. Tapos yung ating skill build, no? Yan, marami nagtatanong na ito, no? Sa ating third job skill build, ito, no? Level 2 lamang yung ating warrior stance. Bakit, no? Kasi sobra-sobra yung critical hit rate ng Royal Guard. Kaya pwede natin yang bawasan. Hindi naman yan makaka-apekto sa ating sa pagcha-charge, no, ng ating War God. Kaya ang maiging pinakamagandang gawin ay bawasan yung warrior stance at i-max level natin yung Crescent Slasher. So yung ibang player kasi, no, binabaliwala yung Crescent Slasher, pero ang Crescent Slasher kasi mataas yung damage niya, no, 1600%, tapos nagki-critical pa ito, so malaki yung damage nito sa mga players. Yan. Ang katumbas na damage ng Crescent Slasher ay katumbas ng Divine Majesty, yung one hit nito, yung per hit ng Warrior Seal na times 2, yun yung katumbas. Yan, tapos sa ating Roar, level 1 at Quick Slide, level 1 lang. Tapos syempre para makunat tayo, yung Shield of God ay kailangan nating i-level 5. Yun lang, no? Tapos Shield Reflect syempre at Defending Aura. Yan, tapos ang ating equipment ay yung pa rin, no? Naga scale shield pa rin, at kung 40 versus 40 naman, kung guild league, mas maigi gamitin pa rin natin yung Valkyrie shield, no? Kung gagamit ako ng Valkyrie shield, ang aking reduction ay aabot ng 191 at 209, no? At syempre pag gumamit pa tayo ng support skill, ang ating reduction ay 215 at 229. Yan. Alright, yun lang for our update. Kita-kits next video. Bye-bye!